matapos nga po itong malawakang pagbaha na nangyari dahil pa rin po sa epekto ng habagat at ng mga nagdaang bagyo, dumami nga po yung bilang ng mga nagkakaroon ng leptospirosis dito po sa ating bansa. Alamin po natin itong latest na bilang po ng mga may sakit na leptospirosis mula po mismo kay ASEC Albert Domingo, ang spokesperson ng Department of Health. Good morning po, ASEC. Good morning, DJ Cha. Good morning, Manong Ted. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Thank you po, ASEC, sa pagising muli ng maaga para po sa ating programa. ASEC, sa ngayon po, ilan po ang latest na kaso nito pong mga may leptospirosis dito po sa buong bansa at saan po pinakamadami? Opo, DJ Cha, no, ating nga talaan ay nagsisimula ng June 8 dahil ang deklarasyon po ng tag-ulan ng pag-asa ay June 7. And then ang ating cut-off date for this report is August 7. Total nationwide po, 2,396 na kaso ng leptospirosis. Ang karamihan po ng nakikita natin ay nasa Metro Manila at yung pong ating mga kaso ay mga moderate to severe, lalo na po yung mga nakikita nga natin sa balita dahil medyo nahuli po yung consultation. Sabi niyo rin po sa ilang mga pahayag na posible pa pong tumaas yung bilang ng kaso dahil 1 to 2 weeks po yung incubation period itong leptospirosis. Tama yun, DJ Cha. Bagamat hindi na natin nakikita na parang bubulusok pa siya, ang ibig sabihin po natin ay magdadagdag pa dahil mula po 2 hanggang 30 na araw ang incubation period, average of mga 2 weeks. So ngayong nakaraang linggo po ay nasa gitna ng 1 to 2 weeks na inaasahan natin na siguro may mga dadating pa tayo, no, mga 3rd to 4th week. Tapos unless nagmo-monitor nga kami, DJ siya awan ng Diyos, si Gorio ay di umano hindi daw papasok, sabi ng pag-asa. Pero or papasok sa PAR pero hindi dahilan sa tubig. Kung hindi tayo magkakaroon ng ganong pagbabaha uli, makakapahinga tayo. Oo, ASEC, ito pong bilang na 2,396, mas mataas po yan kumpara last year. Pag tinignan po natin, mahirap mag-compare, DJ Cha, dahil hindi pareho yung pasok ng mga bagyo sa same time period. Pero we can say na pag kinompare, kasi around July last year si Karina, mga ganito rin yung bilang nila, more or less. Hindi lang kami naggawa ng direct comparison kasi hindi pareho yung pasok ng bagyo. Hindi ko maalala kung nagkaroon tayo ng fast lanes last year sa 19 hospitals dahil nga po dito sa pagdami ng leptospirosis cases. Pero nagbukas na po ang DOH sa NCR lang naman ito, nitong 19 na mga ospital nga po. Yun po ba ang dahilan dahil po sa patuloy na pagtaas ng kaso o para lang mas maagapan po agad at matugunan itong mga may leptospirosis? Po yun, DJ Cha, no, inunahan na natin. Napansin kasi namin na marami po sa ating mga kababayan ang dumidiretso sa ER. Hindi naman talaga sila malamang kailangan ma-confine dahil ang lepto po, pagka hindi naman moderate to severe, kaya pong gamutin ng antibiotic mga 7 to 10 days, pinapauwi sa bahay. Basta ang pag-inom ay dire-diretso. So ang ginagawa po ng mga leptospirosis fast lanes, pagka pag nalaman namin sa history, sa medical history, kaya may lagnat siya, meron siya mga sintomas. Ang tinatanong ng doktor, kayo po ba napalusong sa baha? Ano man ang dahilan? Kapag ang answer ay yes, mataas na kagad na indication niya. Titignan na namin kahit hindi siya mukhang malala, restahan na siya ng ating antibiotic pero hindi yung prophylaxis, yung full course tapos pinapauwi. Oo, ito pong fast lane, different to from the emergency room? Iba yung pila nila? Nandun pa rin siya, DJ siya. So yung pong ating mga leptospirosis sa fast lane, hindi po siya isang physical na fast lane na talagang literal na may linya. Ibig sabihin po niyan na yung ating triage, yung pagtatanong ng doktor, yung pag-alam ng mga nurse kung ano yung kaso ay mas mabilis kapag nalaman namin na leptospirosis or tawag nga ng mga doktor, high index of suspicion. Parang mukha talagang lepto to pero kailangan i-confirm lang natin. So pag ganun po, yung kanilang processing ay pinapadala dahil para makita natin kung lepto nga o hindi. Oo, para sa mga nakatutok lang po sa atin ngayon, nabanggit niyo po kasi kanina yung ilan sa sintomas itong leptospirosis. Ano po ba yung dapat tignan ng mga kapatid natin at gaano katagal bago lumabas yung sintomas? Ayan, magandang tanong yan, DJ Cha. Ang mga simptomas ng leptospirosis, nagsisimula po yan, wala pong nararamdaman. Kaya lagi namin sinasabi, basta dumikit ang anumang bahagi ng katawan sa tubig baha, anuman ang dahilan, kumonsulta na po. For the maybe 1 to 2 or 3 days, walang nararamdaman.
Tapos, from the second day onwards, nagsisimula po yan sa lagnat, pwede nga sumasakit yung kalamnan natin, lalo na yung calf, yung sa likod ng binti natin, sa may taas ng paa, sumasakit po yan. Yun ang tinatawag na mild symptoms pa ng leptospirosis. Kapag nakakita na ho tayo ng paninilaw ng mata o kaya yung ihi ay kumukonti or tumitigil, as in talagang hindi ka makaihi, hindi ho mapaliwanag, o kaya yung dumi, nag-iiba yung kulay or naninilaw ang balat, medyo advanced stages na po yun, no? So dapat dun pa lang sa punto na tayo ay napadapli sa tubig baha ay kumonsulta na agad. Lalo na kung may lagnat or pananakit ng katawan, huwag na pong antayin yung malalang sintomas. Ang hirap po niyan, doktor, doon sa mga lugar na talagang araw-araw lumulusong sa baha, no? Itong mga manggagawa natin na nakatira sa mga lubog. Opo, sa baha, doktor. Yes, Manong Ted. Yan po yung dahilan sa konsultasyon natin. Meron tayong low risk, medium risk, and high risk. Kaya hindi namin basta binibigay. Kapag ang isang kapatid po natin ay ano man ang dahilan, nakatira or nasa isang lugar na hindi humuhupa yung tubig baha, yung prophylaxis po binibigay siya once a week. So importante ho na kumonsulta tayo kasi sisiguraduhin namin na kung kailangan po every week hanggang mawala yung tubig ay mabibigyan kayo ng prophylaxis. Okay, sige po. So number 1 dito, sir, wala tayong problema sa availability ng gamot at yan po ay libre. Yes, Manong Ted. Lahat po ng ating mga health center ay patuloy na nagsusupply ang DOH. Kung magkaroon man po ng araw na sasabing wala, usually kinukuha yung pangalan at pinapabalik. Dahilan lamang po yun na nagre-replenish dahil sunod-sunod nga po yung ating mga bagyo. Pero at the national level, yun pong ating total stocks, hindi po siya nauupos. Okay. Ang leptospirosis po ay nakamamatay. Ano po? Yan po ay yan ang fact, no? Nakamamatay po ito pero naaagapan. Opo. So doktor, kapag po ikaw ay kahit na walang sugat kaninyo, 'di ba? Pwede ho kang dapuan pa rin ng leptospirosis. Ano ho ba itong uri? Ano ba ito? Microbe ba ito? Ano ho ba ito? Opo, Manong Ted, isa po siyang mikrobyo, yung tinatawag nating Leptospira, na mamalagi siya sa ihi ng daga o kaya ng ibang hayop na mamalyan tulad ng aso, pusa, lahat po ng kanilang ihi at dumi. Tapos pag nahaluan nyo ng tubig baha, doon po nakukuha yung mikrobyo. Nakamamatay ho siya, tama po yung pagkasabi ninyo, pero pwede naman ho siyang maiwasan. So importante ho talaga dito, kahit ano pong dahilan, wag na po sanang kung makaiwas, pero naintindihan namin may mga sitwasyon talagang hindi makaiwas. Pagka dumikit po sa tubig baha, or kahit po natalsikan, may mga pasyente, Manong Ted, hindi sila lumusong sa baha, pero natalsikan sa, yung bang tawag dito, pag may dumaan na sasakyan, lumilipad yung tubig mula sa bangketa. So yun yung natalsikan kasi yung pong mata, saka yung ating ilong at saka bibig, pwede rin yung pasukan ng mikrobyo. Okay, ano pong mga stage yung irreversible na at mukhang fatal na po sa mga tatamaan nito? Sa awa ng Diyos, wala naman pong irreversible pero pahirap ng pahirap yung paggamot, Manong Ted. Typically kasi ang tinatamaan ng leptospirosis yung ating bato kaya nawawalan ng ihi. Tinatamaan rin yung baga. Meron tayong mga pasyente nagkakaroon ng pulmonary problem sa ating baga dahil doon napunta yung mikrobyo. Pwede rin hong tumama yung mikrobyo. Ito yung mas malala talaga sa utak. So yung iba pong mga pasyente na ICU dahil nawawala po sa consciousness, nawawalan ng malay or kaya nag-iiba yung kanilang pagkilos dahilan sa utak yung tinatamaan. Pero lahat po niyan, basta naagapan sa ospital at nabigyan ng tamang antibiotic, kaya pong gamutin. Labanan lang ho talaga pagka mas malala yung sakit. Opo, dito ho ba meron pong mga edad na mas kumbaga vulnerable? Napansin namin, Manong Ted, wala pong pinipiling edad. Maganda, yung pang pinaka-spread nung kanyang age distribution mula bata hanggang matanda nakakita tayo ng pasyente. Ngunit marami tayong nakikita, yun po mga working age tsaka kalalakihan dahil naintindihan po natin, particularly yung mga Manong Ted, hindi siya yung mga rider, yung mga delivery rider. So sabi nga po namin, napansin namin kasi di ba kahit umuulan na kailangan nila maghanap buhay so lumalabas sila. Napansin po namin yung kaya payo na rin po namin para sa mga rider magbota ho tayo or kung kakayanin po yung pong ginagamit ng mga reporter yung parang waders na sinasabi pagka malakas po yung ulan para talagang di tayo malubog sa baha. Okay. Ano ho ang cause of death dito?
sabi ho ni tinatamaan ay kidney, ang liver din po tinatamaan pati baga. Ano po usually ang nagiging cause of death? Karaniwan, Manong Ted, usually multi-organ failure nagsasabay-sabay ho. Kasi ang ating baga, ang ating bato, konektado ho yung functions nila. Pati pala atay, pwedeng tamaan, Manong Ted, pati atay tinatamaan rin. Halimbawa, kung ang ating bato ay tamaan at di na tayo makaihi, yun pong lason sa dugo natin na normally tinatanggal ng ating bato, naiipon po yan, tapos sunod-sunod po nahihirapan yung ibang bahagi ng ating katawan. So typically, multi-organ failure po yung nangyayari. Okay, so ibig sabihin po, bagamat ito pong libre ang gamutan dito, ano po, itong iniinom nga ng mga antibiotic na ito, pero pag nagkaroon na ho ng komplikasyon, magiging iba na po ang gamutan dito and definitely po, mas magastos na ito. Opo. Nag-iiba po yung gamot. Minsan po, Manong Ted, kadalasan yung pa ring doxycycline lang ginagamit. At yan po yung dahilan kung ba't sinasabi namin na dapat may reseta para hindi natin mapataas ang antibiotic resistance. Pero wag po tayong mag-alala, merong ibang antibiotic na alternate kung hindi tumatalabang doxycycline. Sa gastusin po, kaya naming i-promise na sa ating mga DOH hospitals, umiiral po yung ating zero balance billing. So, kaya actually isa pa yung dahilang nakikita namin kung bakit maaaring at sana magandang behavior yun na wag na matakot kumonsulta lalo na sa DOH hospital kasi yung pong gastusin kaya nating sagutin. Okay. Dito ho ba, sir, kapag po yung merong comorbidities po itong mga tao, mas prone sila dito? May ganun bang factor? Parang ang tanong po nila yung parang sa COVID. yung mga COVID and virus. Ito ho naman, Manong Ted, since mikrobyo siya, actually kahit meron po o wala na comorbidity, malala pa rin po yung dating niya. Kasi yung atake talaga ng mikrobyo, very specific dun sa mga organs na pinupuntahan eh. Bagamat, in general, and I can say this as a doctor, mas malakas po yung resistensya natin kung wala tayong comorbidities. Okay. Kasi kunyari, kung tayo po ay diabetic, medyo mas mahirap po yung katawan natin sa inflammation o yung pamamaga na sinasabi. So overall, magandang advice pa rin yung ating tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan para as much as possible at kumonsulta pagka napunta sa baha para maiwasan po ito. Okay. Kami po ay tutulong at tutulong po lagi para po sa pagpapalaganap ng tamang informasyon tungkol po dito sa sakit na ito at kung paano po maiiwasan at ang ating tulungan with the government para po sa tama pong pagpapakalat ng informasyon. Salamat po, Doktor. Yes, Manong Ted, malaking bagay po yan. Nagpapasalamat po ang DOH sa mga kapatid sa inyo po ni DJ Cha para sa tulong na ito. Magandang umaga po. Salamat na marami.